Unahin na po natin tong sinabi po ni Benji Magalong na isang public servant. Hindi. Na naghanap ng gagamba sa Davao. Na sinira ang karir sa kanyang paghanap. Ito po ang sinabi ni Benji Magalong, no? Reaction niya po to kay Congressman Martin Romualdez. Ayon kasi kay Romualdez, we must unite and heal as a nation. Dapat tayong magkaisa at maghilom bilang isang bansa. At hindi, no? Akala mo talaga si Martin, talagang, eto po, binara po siya. Unbelievable. Sabi po ni Mayor Magalong, unbelievable. Nakakadismaya. Yung sinabi raw ni Martin ay unbelievable at nakakadismaya. Naisip po ba ninyo, Congressman Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinaggagawa ninyo? Naisip ba ninyo ang pagkakaisa noong nagpapakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino. Antindi, no? Alam nyo, maraming napapabilib to si Mayor Magalong. Pag nagsalita po siya ng mga ganyan, no? Kala mo talaga talagang matindi po yung pagiging anti-corruption, no? Bibilib ka sa mga sinasabi ni Magalong, eh. Pero, ito po ang malaking pero dyan, eh. Pero, nabigyan ka na, Mayor Magalong, eh. Nabigyan ka ng chance na idiin ito si Romualdez. Dahil kung natatandaan mo pa, kamakailan lang, inappoint ka bilang kasapi, miyembro ng ICI. Diba? Kung ikaw ba naman nagtrabaho sa ICI ng katulad ng inaasahan namin na yung ICI po, ayan po ang mag-iimbestiga sa katakot-takot na kurakot na ginawa dyan sa flood control project, di sana nadiinan mo to si Romualdez. Hindi lang po yung sasagot ka sa kanyang tokis. Yan yung problema, no? Magaling sa tokis si Mayor Magalong. Pero binigyan siya ng chance, naging miyembro siya ng, at tinanggap niya, naging miyembro siya ng ICI, tinanggap niya yung pagiging miyembro niya ng ICI. Pagkatapos, wala naman po sila nagawa kay Martin Romualdez na lagi pong itinuturo na isa sa mga mastermind ng pinakamalawak na pagnanakaw. Mayor Magalong, tanong ko lang po sa inyo, bakit po nung ICI kayo, hindi nyo po nabigyan ng pagkakataon yung mga anti-corruption na binabanat ninyo ngayon? Bakit hindi po ninyo isinabuhay yung mga pinagmamaktol ninyo? Magaling kayo sa tokis, Mayor Magalong, magaling kayo bumanat, marami kayong sinasabi sa media. Napunan nyo ba? Wala nang pumapatol sa inyo na media ngayon. Kasi hanggang tokis lang kayo, eh. Pero nung binigyan kayo ng pagkakataon para mag-imbestiga, hindi nyo naman na-imbestigahan si Martin. O wala talaga kayong na-imbestigahan. Alam nyo, Mayor Magalong, hindi namin kayo kilala. Kilala namin kayo. Ang galing nyo magsalita laban sa korupsyon. Tapos dati kayong, kung hindi ako nagkakamali, dati kayong general. Maalam po kayo sa paano mag-imbestiga. Para kayong si Lacson, di ba? Yung mga projection ninyo, na napakahusay. No? O ngayon po, nung kayo po ay nabigyan ng pagkakataon, para maging kasapi nitong ICI, parang talagang magpapakitang gilas kayo. Wala po kami nakitang husay. Wala po kami nakitang gilas. Ngayon, kung kaya kayo nagsasalita dahil gusto nyo ma-elect bilang senador, sorry, hindi po namin kailangan ng mga panibagong tao na mag-uusig sa mga Duterte. Hindi po namin makakalimutan, Mayor Magalong, yung ginawa niyong paghanap ng gagamba sa Davao City. Ang dami pong
Ang dami pong lugar na mayroon pong ghost project. Sa lugar mo lang eh. Diyan sa Benguet, wag na tayong lumayo eh. 'Di ba? Malamang mayor ka na nung tinayo yung mga pansalo ng mga bato diyan. Wala kang ngang nagawa eh. Ah, wala kang ngang nagawa doon. Hindi ko alam kung sakop mo pa 'yon. Yung pinuntahan ni BBM doon na napakamot na lang ng ulo yung mama. Yun po yun, Mayor Magalong. Wala kaming problema sa sinasabi mo eh. Ang problema namin sa mga hindi mo ginawa nung nabigyan ka ng pagkakataon. Okay, punta na po tayo rito sa ibang balita. Kaya wala na yan, no? Tatakbo ka bilang senador ngayon. Wala na kaming bilib sa inyo. Projection lang kayo. Baka matulad ka lang. Baka ikaw ang bagong maging hahalili lang kay Lacson. Na akala mo mga anti-corruption, akala mo galit sa corruption pagdating ng binigyan ng pagkakataon. Nalitisin yung mga korap. Dehin bukiki. Walang nagawa. Okay, punta na po tayo rito sa Strait of Hormuz. Ilang araw po nilang pinagmalaki to, no, na parang achievement. Ang galing naman, mga silent lang po. Kaya naman pala silent, wala naman palang kinalaman, no? Kaya pala silent po na yung ginawa nila, hindi rin naman po pala, ang pangunahin pong problema natin sa langis, mataas ang presyo ng langis sa Pilipinas. In fact, pinakamataas tayong nagtaas ng presyo. Sa porsyentuhan po ng mga nagtaas ng presyo mula po nung naganap tong war with Iran, tayo po ang pinakamataas na itinaas na porsyento ng langis o diesel sa buong mundo. Ngayon, pinagmalaki, ang daming kumu-question po dito sa talaga bang bukas na bukas ang Hormuz sa Pilipinas, yung Strait of Hormuz? Talaga bang tayo ay safe na makakalabas pasok diyan sa Hormuz na yan? At isa pang question, meron ba talaga tayong oil tanker na bumabiyahe diyan? Kasi wala po kaming nababalitaan. No, kina-question na po yung mismong pahayag nyo na malaya tayong makakabili. Ang question nga po, totoo ba yun na tayo ay bumibili direkta sa Middle East at tayo po ay may mga malalaking barko na dadaan dyan para supplyan tayo? O budol lang yan? Kino-question po yan ni dating Congressman Paras. Wala namang pinapaliwanag. Ngayon, ano pong silbi ng pagmamalaki nyo na pwede tayong makapasok labas dyan sa Hormuz kung wala rin naman po pala siyang silbi sa pagbaba ng presyo? Yun ang problema natin. May silbi ba yan para bumaba ang presyo? Ito po ang sabi ni DOE Secretary. Department of Energy. Okay. Nilinaw ng DOE o Department of Energy na kahit nakasiguro na ang ligtas na pagdaan ng fuel shipment sa Strait of Hormuz, hindi pa rin umano ito garantiya na agarang pagbaba ng presyo ng langis sa Pilipinas. Sabi pa ni DOE Secretary Karin, this is not a perfect solution and it does not eliminate all risks, but it is an important step that improves our position in a highly uncertain global environment. This development will not immediately bring down fuel prices, but what this does is help ensure continuity of supply and stability. Yan po ang pahayag. Hindi rin po pala makakatulong. Alam mo, Secretary Garin,
Kung hindi naman po makakababayan ng presyo, imbestigahan nyo na lang po. Bakit ang Pilipinas ang pinakamataas ang itinaas ng presyo? Bakit ayaw nyo po, wala po ba kayong power laban po dito sa mga oligarkong may-ari ng mga langisan? Ang gobyerno ba talagang wala na tayong magagawa? Kasi alam natin noon kay Tatay Digong isang mura lang yan eh. Magmumura po ang bigas, magmumura po langis, isang mura lang yan. Yan yung problema pag hinahayaan po natin. Ang taas-taas na po. Ang laki po ng kinita nila. Imagine, naghihirap po ang buong mamamayang Pilipino. Pero yung mga may-ari po ng langis dito sa Pilipinas, ang laki po ng kinikita nila dahil po sa pagtaas ng presyo. Bakit po? Yung nabili nilang stock noon na 2 buwan, yan yung binibenta nila, ang mahal na ng benta. Tubong lugaw. Hindi man lang marunong makisama tong mga may-ari ng langis. Kasama si Ramon Ang dyan, yung Petron.